paglalakbay mula sa pagiging adik sa laro, tungo sa pagiging isang mandirigmang may katawan ng isang Griegong Diyos, iyan ang kwento ng ating bida. Matapos na sa di malamang dahilan ay mapunta mismo sa larong kinahuhumalingan ng ating bida, napilitan siyang gampanan ang papel ng isang karakter na kilala bilang Khadim. Siya ay kinikilala bilang ang dakilang mandirigma ni Atala, na nagbigay sa kanya ng mga titulong tulad ng Diyos ng Pakikibaka at Kalikasan. Siya ay isang bayani na minsan ay nakatanggap ng banal na utos na lipulin ang arkidemonyo at ang hukbo nito upang linisin ang mundo sa purong kasamaan. Dahil dito, nagsimula siya sa isang misyon kasama ang isang grupo ng mga bayani kung saan ang kanyang papel ay ang maging pananggalang sa unahan. Ang pangangatawan at lakas ni Khadim ay higit pa sa normal na anatomya ng tao at lalo pang nagiging kabaliwan sa tuwing lalaklakin niya ang 1 litro ng dugo ng demonyo. Nagbibigay ito sa kanya ng pambihirang kakayahan, isang katangiang tinatawag na Blood Berserker. Sa estado na ito, ang dati ng maskuladong Griegong Diyos ay tuluyang nababaliw, nagiging isang mabangis na hayop na walang tali. Gayunpaman, ang kapangyarihang ito ay may kaakibat na kapintasan. Ang lubos na demonyong kapangyarihan na ito ay sumisira sa kanyang kamalayan hanggang sa puntong nawawalan si Khadim ng kakayahang kilalanin ang kaibigan sa kaaway. Sa kabutihang palad, ang epekto ng estado ng pagiging berserker ay nawawala sa paglipas ng panahon, gayon din ang impluensya ng masamang enerhiya ng demonyo. Bukod pa rito, tumutulong ang kanyang mga kasamahan sa grupo upang matiyak na hindi permanenteng sakupin ng kasamaan ang kanyang isipan. Sa kanilang pinagsamang lakas, winasak nila ang mga unang hanay ng arkidemonyo, at sa huli nakuha ang ulo mismo ng arkidemonyo. Ngayong natupad na niya ang banal na tungkuling kanyang binalikat, oras na para siya'y umalis at iwanan ang mga kasamahan sa grupo na lubos niyang pinahalagahan. Habang naglalakad siya patungo sa isang banal na mahiwagang liwanag, naglaho siya sa mundo, iniwan ang kanyang mga kasamang nagdadalamhati para sa kanya. Para naman sa ating bida, matagal na siyang naglalakad sa kawalan na ito. Hindi siya sigurado kung gaano katagal bago siya tuluyang makabalik sa mundong dati niyang kinabibilangan. Ang unang plano niyang gawin ay magbukas ng isang lata ng beer at matulog ng mahimbing. Mga larong medieval fantasy. Peste, tol, hinding-hindi ko na yan gagalawin ulit. Ang tanging pagnanais niya sa ngayon ay makauwi at mamuhay muli sa relax na buhay adik sa laro na minsan niyang minahal. Di nagtagal, napansin niya ang isang kislap ng liwanag sa kawalan na nagpahalakhak sa kanya. Napakasaya niya na sa wakas ay natalo na niya ang laro at nakabalik na sa kanyang tahanan, o yun ang akala niya. Nag-restart ang laro at dinala siya sa isang lugar na lubos na kakaiba. Si Tol ay kasalukuyang naglalakbay sa kalikasan kasama ang isang karavan na binubuo ng mga bilanggo. Gumaganap din siya bilang isa sa mga bihag. Iba't ibang bilanggo ang may iba't ibang kwento. Halimbawa, binanggit ng isa na hindi raw siya nagbenta ng mga demonyong kagamitan. Siya ay maling inaakusahan at pinagbibintangan sa kasalanan. Kahit ang sundalong nagbabantay sa kanila ay masasabing mukhang inosente ang mga ngalakal na ito. Gayunpaman, hindi makapagsalita ang gwardiya laban sa kanyang nakatataas dahil ang paladin mismo ang nag-akusa sa lalaking ito ng karumal-dumal na krimen. Kaya ginampanan niya ang kanyang papel at pinagbantaan ang bilanggo ng mga kahihinatnan sa pagdududa sa paladin ni Elga. Alam ng bilanggo na ang pakikipagtalo ay magbibigay lamang sa kanya ng maagang kamatayan, kaya't nagpatuloy siya sa paglalakad ng tahimik. Hindi lang isang inosenteng mangangalakal ang inakusahan at ikinulong sa krimen na hindi niya ginawa. Nariyan din ang ating bida, nang inibabaw sa lahat, isang tunay na barbaro. Walang kaide-ideya ang ating bida kung ano ang nangyayari. Hindi niya man lang mapalaya ang sarili mula sa mga posas, dahil ang pambihirang kapangyarihang dati niyang taglay ay naglaho na sa kanyang katawan. Kung tama ang pagkakaalala niya, nakakita siya ng mensahe sa laro na nagsasabing may bagong laro na magsisimula mula sa umpisa. Kahit na ipagpalagay niyang nilalaro niya ulit ang larong ito, hindi ganito karaniwang nagsisimula ang mga laro, lalo na't siya dapat ang pangunahing karakter. Biglang nakuha ng isang matandang lalaki ang kanyang atensyon, inaalok siya ng mga kakatwang ugat na hindi alam ang pinagmulan. Sabi ng matanda, ang pagmuya nito ay makakatulong para maalis ang kanyang pagkabagot. Siyempre, hindi maintindihan ni Khadim ang motibasyon sa likod ng tila mabait na kilos ng lalaking ito. Ayon sa matanda, naaalala niya ang isang sandali sa kanyang buhay kung saan nagkaroon siya ng ilang kaibigang barbaro at ang pagkakita sa ating bida ay biglang nagbalik ng mga alaala. Ang ugat na inaalok niya ay hindi kailanman makatutumbas sa tulong na ibinigay ng mga barbaro, ngunit umaasa siyang may halaga pa rin ito. Kinuha ni Khadim ang ugat at sinimulang nguyain ito nang walang anumang hinala. Tinanong siya ng matanda kung paano siya naging bihag, isang tanong na hindi alam ni Khadim kung paano sasagutin. Dahil dito, nagpaliwanag ng kaunti ang matanda tungkol sa kanilang sitwasyon. Ang mga paladin at pari sa teritoryo ng imperyo ay hindi gaanong palakaibigan sa mga pagano. Ang pagbanggit sa imperyo ay ikinagulat ng ating bida, na nag-udyok sa kanya na magtanong ng karagdagang detalye. Malaki rin ang pagkagulat ng matanda, na isiping hindi alam ng malaking taong ito ang tungkol sa pagkakaroon ng imperyo ng Lucaonia.
Ngunit sa pagkakaalala ni Khadim, ang Lucaonia ay dapat isang kaharian na matatagpuan sa gitna ng kontinente. Sumang-ayon ang matanda ngunit nilinaw ang hindi pagkakaunawaan, ipinaliwanag na ang pangalang kaharian ay ginamit noong nakaraan. Nang marinig ito, walang maintindihan si Khadim. Ang pinakamalapit na teorya na kanyang maiisip ay napunta sila sa isang parallel world na may bahagyang pagkakaiba sa pagkakabuo ng mundo. Nang magtanong si Khadim tungkol sa kanilang patutunguhan, ipinaliwanag ng matanda na papunta sila sa kabisera ng imperyo, ang banal na lungsod ng Lucayon. Pagdating ng mga bilanggo sa Lucayon, ipapatawag sila sa harap ng mga hukom ni Elga. Doon, haharapin ng mga bilanggo ang Inquisition. Hindi nagrereklamo si Khadim tungkol sa kanyang kalagayan. Kahit papaano, binibigyan siya ng pagkakataong ipagtanggol ang kanyang sarili sa halip na pugutan agad ng ulo. Dito na binigyan siya ng matanda ng isang sampal ng katotohanan. Nang sabihin niyang Inquisition, ang ibig niyang sabihin ay dadaan ang mga bilanggo sa matinding pagpapahirap at mas magiging malala pa para sa isang paganong tulad ng ating bida dahil magsisilbi siyang perpektong laruan para sa mga tagapagpahirap. Wala siyang magagawa kundi tusukin ng mga pako ang kanyang gilagid, na susundan ng pagbuhos ng kumukulong tunaw na metal sa kanyang mga butas ng ilong. Ito ang mga huling salita na binigkas ng matanda bago siya tusukin ng sibat ng paladin na agad ikinamatay ng kawawang matanda. Nagsisilbi itong isang malinaw na mensahe. Ang mga kumukwestiyon sa hatol ng paladin ni Elga ay maaari lamang pagsisihan ang kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanilang kamatayan. Pagkatapos ay ibinaling ng paladin ang kanyang atensyon sa ating bida, tinatanong kung kasama rin ba siya sa bulungan at sismisan. Kung pinapahalagahan ng malaking tao ang kanyang buhay, sinabihan siyang yumuko at magmakaawa para sa kabutihan. Ngunit mumisi lang ang Digachad bilang tugon na ikinainis ng paladin. Ang kanyang pagnisi ay isang pangungutya, isang kasalanan na nangangailangan ng agarang pagbitay sa kriminal. Habang itinuon ng magandang paladin ang kanyang sibat sa ating bida, isinapuso ni Tol ang kaluluwa ng isang Shaolin monk at sinunggaban ang matulis na sibat gamit ang kanyang Heaven Severing Palm Grip Technique. Nahihirapan ang paladin na igalaw ang kanyang sibat, na nagdudulot sa kanya ng matinding pagkabahala. Biglang binitawan ni Khadim ang kanyang pagkakahawak sa sandata, na naging sanhi ng pagkatumba ng mayabang na paladin. Hindi pa tapos magsalita ang tarantado nang bigla siyang dinaganan ng ating bida na parang si John Cena. Dinurog ang paladin kasama ang kanyang kabayo sa isang malakas na top rope splash dahil sa kanyang napakalaking sukat at bigat. Parehong nakahandusay sa lupa ang kabayo at ang gagong nakasakay dito na parang binugbog na pinata. Sa paanuman, may sapat pa ring lakas ang paladin para makaluhod muli. Isang barbaro na nangahasaktan ang isang ahente ng Diyos ay pagbabayarin. Kahit ang ating bida ay kinikilala ang lakas na taglay ng paladin na ito, kahit nabaguhan pa lang siya. Ang gwapong lalaki sa baluti ay itinaas ang kanyang banal na sibat sa kalangitan at isinigaw ang pangalan ng Panginoong Elga, ang Panginoon ng walang hanggang liwanag. Hinihiling na bigyan siya ng lakas na kailangan upang parusahan ang lingkod na ito ng mga demonyo. Isang mahiwagang banal na liwanag ang pumalibot sa paladin na nagbigay sa kanya ng sapat na dagdag lakas para sumubok ng isa pang atake. Habang ilang pulgada na lang ang layo ng sibat sa pagtama sa target nito, napagtanto ni Khadim na wala ng sapat na oras para iwasan ang tama. Dahil dito, tumama ang sibat sa target nito, na nagpatalsik sa malaking tao paatras at kalaunay tumama sa kariton sa likuran niya. Sa kabutihang palad, nakatulong ng bahagya ang van para mabawasan ang lakas ng tama. Kasabay nito, nadurog din ang mga posas na nakakadena sa ating bida dahil sa impact. Nagkaroon si Khadim ng malalim na hiwa sa kanyang dibdib, na lubos na ikinagulat ng paladin. Inaasahan niyang mamamatay na ang barbarong ito dahil sa malakas na ataking iyon. Ang katotohanang nakaligtas ang malaking tao ay nagpapatunay lang na may dahilan kung bakit maskulado ang kanyang katawan. Tingnan naman natin mula sa pananaw ng ating bida. Hindi rin niya inaasahan na malalamangan siya ng huling ataking iyon kahit na humina siya at nareset ang kanyang mga kakayahan. Tanging ang kanyang natatanging katangian, ang Blood Berserker, ang natitira na magagamit lamang niya kapag uminom ng dugo ng demonyo. Sa kritikal na sitwasyong ito, kahit isang mababang antas na demonyo ay sapat na para sa kanyang mga pangangailangan. Parang nakatakda, naamoy ng kanyang ilong ang pamilyar na mabangong amoy ng isang demonyo na nagmumula sa mga guho ng karavan. Samantala, lumapit ang paladin para magbanta, iniisip na na-corner na ang kanyang kalaban at dapat nang pagsisihan ang mga kasalanang ginawa nito. Ngunit bigla ring naamoy ng paladin ang masangsang na amoy ng mabahong demonyo, na likas na nagdulot ng nakasusukang reaksyon. Ang ating bida naman, sa kabilang banda, ay nagsimulang bumangon mula sa mga guho na may panibagong kumpiyansa, habang tawang-tawa. Ipinaalam niya sa tarantadong ito na ang Diyos na sinasamba ng paladin, ang Diyos na si Elga, ay hindi mapipigilan ang susunod na mangyayari. Sa matapang na pahayag na yon, sinira niya ang mga guho ng van at hinila palabas ang ulo ng bangkay ng demonyo. Seryosong ipinagyayabang ni Tol ang mabaho at pangit na ulo ng halimaw na iyon na parabang natagpuan niya ang kanyang pinakamahalagang pag-aari. Habang nakataas ang ulo ng bangkay, sinimulan niyang pigaan ito ng dugo at nilaklak ito.
Walang magawa ang mga manonood kundi panoorin ang barbarong ito na ginagawa ang kanyang mga barbarikong bagay. Naniniwala ang paladin na ang barbarong ito ay masyadong marumi para ituring na kanyang kalaban. Hindi niya dudumihan ang kanyang makintab at magandang sibat sa dugo ng napakaruming tao, kaya inutusan niya ang isa sa kanyang mga sundalo na asikasuhin ang kahabag-habag na ito. Ang walang kamalay-malay na sundalo ay nag-aalangang lumapit para sundin ang utos ng kanyang amo, habang nagsisimula ng mapunuan ng demonyong kapangyarihan ang katawan ng ating bida. Kahit nanginginig sa takot ang sundalo sa harap ng malaking lalaking ito, sumugod pa rin siya patungo sa nagtataasang bundok ng kalamnan. Iniunat ni Kadim ang kanyang kamay at sinunggaban sa mukha ang mahinang sundalo at itinaas ito sa ere. Iyon lang ang kinailangan para magmakaawa ang sundalo para sa kanyang buhay. Gayunpaman, walang nakinig sa kanyang pagpupumilit at patuloy na hinigpitan ni Kadim ang kanyang hawak, lalong pinipiga ang ulo ng lalaki. Tulad ng inaasahan, sumabog ang ulo kasabay ng isang nakakapangilabot na tunog ng pagputok. Sinasabi ni Kadim na ang dugong kalalantak lang niya ay tunay ngang galing sa isang mababang uri ng demonyo na walang ibinigay na espesyal na epekto maliban sa kaunting dagdag sa kanyang pangkalahatang lakas. Gayunpaman, sa tingin niya ay sapat na yon para lipulin ang mga lalaking nakasuot ng makintab na baluti. Habang sumisiklab ang pulang demonyong enerhiya mula sa katawan ng ating bida, nagsimulang manginig sa takot ang mga karaniwang sundalo at iba pang manonood. Putangina! Sobra silang natakot kaya nabitawan nila ang kanilang mga armas at nagsimulang umatras sa kabilang direksyon. Sumisigaw ang magandang lalaki na nakamakintab na baluti laban sa pag-atras at mahigpit silang inuutusan na labanan ang nagwawalang bilanggo. Sinumang sumuway sa utos ng paladin ay mahigpit na parurusahan sa ilalim ng batas militar. Naniniwala ang magandang lalaki na sapat na ang pagsaksak lang sa halimaw sa harap nila para mapagod ito. Sinimula ni Kadim ang massacre sa pag-target muna sa magandang lalaki sa pamamagitan ng isang matalas na paghagis ng durog na ulo. Halos hindi na iwasan ng paladin ang tama at natalisod pa habang sinusubukang umiwas. Bago pa niya maintindihan ang kanyang sitwasyon, nakita niya ang stepbrother ni Hope na sumusugod sa kanya na may uhaw sa dugo sa kanyang mga mata. Sa puntong ito, alam ng paladin na kailangan niyang kumilos ng mabilis kung gusto niyang iligtas ang kanyang sarili. Habang kumukuha ng pwesto, muli niyang binigkas ang pangalan ng kanyang Panginoon at tinawag ang kapangyarihan ng walang hanggang liwanag. Sa isang mabilis na paglakas ng lakas at aura, nagsimulang sumugod ang paladin patungo sa kanyang kalaban. Handa ang kanyang sibat, sinubukan niyang saksakin ang halimaw sa harap niya na nagdulot ng malaking pagsabog ng liwanag. Bago pa man matapos, nagpakita na ng kumpiyansa sa kanyang tagumpay ang gago, ngunit agad siyang napatunayang mali nang makita niya ang Chad na literal na nakatitig sa kanyang mga mata na may baliw na ekspresyon. Alam niyang lagot siya, lalo na nang mapagtanto niyang ang sibat na labis niyang pinagkakatiwalaan ay naipit sa kilikili ng ating bida. Dahil ang dating kumpiyansang paladin ay wala ng sandata at bukas na bukas, humataw ang ating bida at ginawang pangit ang magandang lalaking ito na tumama ng home run sa isang malakas na suntok. Lumipas ang ilang sandali at ginagawa pa rin ng ating bida na punching bag ang gagong ito, sunod-sunod na sumusuntok, sinisigurong walang butong matitirang buo. Nakakatuwa nga lang, buhay pa rin ang paladin sa kabila ng maraming tinamong suntok na halos ginawa siyang ibang tao. Gamit ang natitirang hininga, taos-puso siyang humingi ng tawad sa binata at nagmakaawa para sa kanyang buhay. Sapat ang kabaitan ng ating bida para patawarin siya at umikot para lumakad palayo sa kabilang direksyon. Sa panlabas, ipinapahayag ng pangit na mukha ang kanyang pasasalamat sa kabaitang ipinakita sa kanya ng Griegong Diyos na ito. Ngunit sa loob-loob niya, iniisip talaga ni Bro na tanga ang barbarong ito dahil pinatawad ang kanyang buhay at nanunumpa siyang maghihiganti para sa kahihiyang idinulot ng gago. Habang nakahiga siyang bugbog sarado, malakas na ipinahayag ng gago na maghihiganti siya para sa kahihiyang idinulot ng barbarong ito sa kanyang Diyos. Sa kasamaang palad para sa kanya, taliwas sa kanyang paniniwala na sumuko na ang ating bida, malayo ito sa katotohanan. Kinuha lang niya ang armas ng gago. Nang bumagsak ang anino ng matayog na si Kadim sa talunang paladin, nagsimulang tumulo ang mga luha ng kalungkutan mula sa kanyang mga mata. Alam niyang lagot na talaga siya. Hinahangaan ng barbaro na pinili pa rin ng kabalyero na manalangin sa kanyang Diyos kahit na matindi ang pagkatalo. Habang nakatutok ang sibat sa ibabaw mismo ng ulo ng gago, umaasa si Kadim na sa wakas ay makasama na ng kanyang kalaban ang Diyos na pilit niyang kinakapitan. Ang dating marangal at mayabang na kabalyero ay isa na lamang umiiyak na nilalang na hindi nakatanggap ng awa mula sa ating bida. Nagsara ang kabanata ng buhay ng paladin nang bumaon ang sibat sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay nagsimulang suriin ng matayog na figura ang kanyang paligid at napansin ang mga tumatakas na sundalo. Mukhang wala siyang balak na hayaang makatakas ang mga kaawa-awang kaluluwang ito. Tutal, sapat na ang bilang ng paglalaro niya sa larong ito para malaman na hindi dapat mag-iwan ng anumang bakas. Kaya naman kailangan ng paglilinis sa mga nakasaksing ito. Isa-isa, naghagis si Kadim ng mga sibat, kumikitil ng buhay sa bawat tiyak na tama.
May ilang sundalong nagtatago sa ilalim ng mga palumpong, nanginginig at nanliliit sa takot sa nakikitang literal na halimaw. Gayunpaman, selyado na ang kanilang kapalaran sa sandaling mapansin sila ni Kadim. Inihagis niya ang kanyang sibat at kinitil din ang buhay ng mga huling natitirang sundalo. Ngayon ang mga natitira na lang ay ang mga bilanggo, lahat ay masaya at kontento na makitang patay na ang walang kwenta at hindi makatarungang paladin. Bago pa man sila matapos magdiwang sa kanilang paglaya, lumingon ang ating bida at binasag ang isa sa mga ulo ng gago na nagkalat ang mga piraso ng utak sa lahat ng dako. Ang mga bilanggo ay labis na nasindak. Ang kanilang mga operating system ay literal na nag-crash doon din na naging dahilan upang hindi sila makagalaw. Ang uhaw sa dugong barbaro ay tumalon sa ere, handang durugin ang natitirang mga nakaligtas, tinitiyak na walang matitirang bakas. Napasigaw sa takot ang mga nakasaksi, tinatanong kung bakit niya kailangang patayin silang lahat. Nagmakaawa sila habang nakataas ang kanyang sibat at walang awang sinaksak hanggang mamatay ang huli. Wala siyang anumang pag-aalinlangan o kalungkutan para sa mga namatay na bangkay at tumayo lamang sa ibabaw nila habang nag-isip. Kung hinayaan niya silang mabuhay, malinaw na ipagkakalat nila ang balita ng kanyang pagtakas. Kung mangyari iyon, isang malakas na unit ng mga mataas na ranggong banal na kabalyero ang madaling makakahabol sa kanya at magpapahirap sa kanya. Hindi niya kayang sumuong sa ganoong panganib, kaya mas madali ang kilos na ito kumpara sa iba. Hinugot ni Kadim ang sibat at nilapitan ang isa pang nagtatago sa mga palumpong. Umiiyak ng husto ang lalaking ito, nanginginig ang kanyang katawan habang nakatayo ang berserker sa ibabaw ng huling bihag. Ang kailangan lang niyang gawin ay patayin siya ngayon, kaya itinaas niya ang kanyang sibat at nang malapit na siyang humiwa. Walang magawang umiyak ang lalaki tungkol sa kawalang katarungan ng sitwasyon. Huminto si Kadim habang nagmamakaawa ang mahinang lalaki, sinasabing wala naman siyang ginawang masama at dapat bigyan ng isa pang pagkakataon sa buhay. Nakakatuwa, tinanong ni Kadim kung bakit ganoon na lang ang gusto niyang mabuhay. Tulad ng gagawin ng sinumang mabuting tao, sinabi ng lalaki na hinihintay ng kanyang pinakamamahal na asawa at anak ang kanyang pagbabalik, at nahuli lamang siya dahil pinagbintangan siya ng iba. Sa totoo lang, kahit si Kadim ay naintindihan na ang lalaking ito ay tunay na inosente, malas lang na nadamay sa gulo. Gayunpaman, hindi siya naniniwala na sapat itong dahilan para patawarin ang isang tao. Bilang huling baraha, binigkas ng lalaki ang mga salitang isang gabay, ipinapaliwanag na ang isang mandirigmang tulad niya ay tiyak na mangangailangan ng gabay sa kanyang paglalakbay. Mukhang naging interesado si Kadim at ibinaba ang kanyang sandata, habang isiniwalat pa ng lalaki na siya ay isang manlalakbay na mangangalakal na kabilang sa malalayang lungsod ng alyansa. Dahil sa kanyang mga koneksyon, mas alam niya ang lugar kaysa kaninuman. At dahil doon, interesado si Kadim na magtanong sa kanya ng ilang follow-up na katanungan. Una, binanggit niya ang tungkol sa Lucanyan na naging isang ganap na imperyo mula sa kanilang naunang usapan. Ngunit sa pagkakaalala ni Kadim, hindi ito isang imperyo kundi isang kaharian. Kaya't gusto niyang malaman kung ano ang katotohanan sa sitwasyon. Dahil sa kakaibang tanong, nagsimulang mag-isip ang lalaki kung ang barbarong ito ay kabilang sa mga Wastelans sa kabila pa ng kabundukan. Ilang barbaro ang piniling manirahan sa kontinente, ngunit kung ang isang ito ay mula pa sa kabila nila, madaling ipaliwanag ang kanyang pagkalito. Medyo nainis ang ating bida sa kanyang pananahimik at humingi ng sagot habang nagsimulang magkwento ang lalaki tungkol sa pagbuo ng Lucanian Empire, na nangyari halos 250 taon na ang nakalilipas. Bago noon, isa lamang itong kaharian. Napagtanto na may dalawang kalendaryong ginagamit, tinanong ni Kadim ang taon ayon sa lumang kalendaryo at nalaman na ito pala ay taong 1130. Talagang ikinagulat niya ang revelasyong ito dahil ang parehong kalendaryo na karaniwan niyang ginagamit sa kanyang unang playthrough ay isa na ngayong alaala ng nakaraan. Dahil sa kuryosidad, tinanong niya ang kasalukuyang estado ng kontinente at kung ano ang nangyari sa relihiyong Elgar pati na rin sa demonic realm. Ibinahagi ng mga ngalakal na pinag-isa ni Emperador Lucanian ang kontinente 3 siglo na ang nakalipas, ngunit ang parehong kontinente ay nahahati sa 3 matitibay na kuta. Pinalawak ng pananampalatayang Elga ang kontrol nito, habang ang Demon Realm ay nasa isang misteryosong estado dahil walang bumabalik na buhay matapos maglakbay doon kahit isang beses. Ito ay isa pang ikinagulat ng ating bida na hindi inaasahan na ganito ang mangyayari. Naalala niya ang kanyang mga dating kaibigan, sina Gele, Melissa, Gordon, at maging si Cyril, na nagmamakaawang malaman kung may buhay pa ba sa kanila. Sa una, tila walang alam ang mga ngalakal tungkol sa kanila, ngunit naalala niyang narinig ang pangalan ni Melissa sa kung saan. Sinusubukan niyang alalahanin hanggat maaari, ngunit nagdaragdag lamang ito sa kabuluhang nangyayari sa isipan ng ating bida. Hindi makapaniwala si Kadim na ang mga bayaning nagpabagsak sa pinakamalakas na demonyo ng kanilang panahon ay basta na lang kinalimutan ng buong mundo na nagdudulot sa kanya ng pagdududa kung konektado ba ang dalawang playthroughs. Sunod, tinanong niya kung bakit patuloy pa ring naghahasik ng lagim ang mga demonyo sa kasalukuyang estado ng kontinente,
ngunit iyon ay isang tanong na walang sinuman ang nakakaalam ng tamang sagot. Marami ang nag-iisip na ito'y parusa mula sa Diyos ng Elga na nagalit sa kalagayan ng mundo, habang ang iba'y naniniwala na isang baliw na archmage ang nagbukas ng portal patungo sa ibang kaharian, na nangangahulugang isang bago at mas nakakatakot na kasamaan ang malapit ng kumalat. Ang katotohanan ay walang sinuman ang nakakaalam maliban sa mga Diyos. Wala masyadong magawa si Kadim sa sagot na ito, ngunit sa huli, sapat na ang kanyang narinig mula sa mga ngalakal. Kinuha niya ang kanyang sibat at humarap sa kabilang direksyon na nakaharap sa walang laman na damuhan. Habang iniipon ang kanyang mga iniisip, naiintindihan ng barbaro na nakakaranas siya ng isang time skip ng 300 taon sa hinaharap pagkatapos mismo ng kanyang unang playthrough. Nakakainis sa kanya na sapilitan siyang kinaladkad sa dimensyong ito ng laro at pagkatapos ay pinalayas mula sa isa pang mundo para maranasan ang isa pang time skip. Lahat ng kanyang nakalap na kaalaman ay walang silbi dahil luma na ito, at ang kanyang mga kaibigan na pinaghirapan niyang tipunin ay hindi na bahagi ng panahong ito. Habang tinitingnan ang mga patay na katawan na sinayang niya gamit ang sariling mga kamay, tinatanong ni Kadim kung gaano pa katagal niya kailangang ipagpatuloy ang nakakabaliw na pagdanak ng dugo, iniisip kung mayroon pa bang dahilan para mabuhay. Tutal, kahit natapusin niya ang buong playthrough sa pangalawang pagkakataon, walang garantiya na makakarating siya sa dulo. At kung ang parehong laro ay pagtripan siya para sa isa pang reset, madaling magkaroon ng walang katapusang siklo ng mga bagong laro. Dahil sa bigat ng kanyang iniisip, sinira ni Kadim ang kanyang sibat, na ikinagulat ng mga ngalakal. Itinutok ang sandata sa kanyang leg, inihanda niya ang sarili para sa pinakamadaling desisyon na magagawa at kitilin ang sariling buhay. Ngunit mabilis na lumapit ang mga ngalakal para pigilan siya, kinukwestiyon ang kanyang biglaang kilos. Ayaw na talagang maranasan muli ng barbaro ang parehong takot at naiintindihan niyang hahantong lang siya sa isa pang masamang katapusan, kaya mas mabuting tapusin na niya ang kanyang buhay ngayon. Hinigpitan niya ang kanyang hawak, umaasang pagkatapos niyang mamatay, ay makakaranas na siya ng pahinga sa halip na tumingin sa isa pang walang kwentang game over screen. Dumampi ang sibat ni Kadim sa kanyang leg. Mawawala na siya anumang segundo, ngunit may isang huling alaala na nananatili sa kanyang isipan. Naalala niya ang pangarap ni Melissa na magtayo ng isang mage tower. At ang maliit na alaalang iyon ay nagpabago sa lahat. Nang maliwanagan, tinanong ni Kadim kung talagang may alam ang mga ngalakal tungkol sa pangalang Melissa. Kinumpirma ng matandang mga ngalakal na konektado ito sa unang master ng isang mage tower o kung ano man. Agad na hiniling ni Kadim na malaman ang lokasyon ng Tor, at nalaman niyang matatagpuan ito sa Vistana City sa may Eastern Ridge. Sa kasalukuyan, nasa Central Region sila, kaya ang paglalakbay mula rito ay maaaring abutin ng hindi bababa sa 2 buwan para makarating doon. Natigilan, napangiti si Kadim sa kanyang kakatwang kapalaran. Para bang ang maliit na alaalang iyon ng kanyang nais ang nagpapanatili sa kanya na buhay dahil ngayon ay may dahilan na siyang hanapin ito sa halip na kitilin ang sarili. Muling nag-alab ang pag-asa, nagtanong si Kadim ng direksyon papunta sa Mage Tower, ang pinakamabilis na ruta. Inilahad ng mga ngalakal ang kanyang mga reklamo dahil mayroon siyang sariling pamilya na kailangang balikan. Sa kasamaang palad, hindi siya maaaring magtagal bilang gabay niya. Para mag-alok sa kanya ng karapat-dapat na gantimpala, sinabi ng barbaro na ibibigay niya ang pinakamayamang bagay sa mundo. Hindi ito ang koleksyon ng Bugatti ni Andrew Tate, kundi isang bagay na pinapahalagahan ng bawat tao, ang kanilang sariling buhay. Matapos ipahayag ang kanyang punto, inutusan ni Kadim ang mga ngalakal na hanapin ang mga susi, tanggalin ang posas, at kunin ang mga kailangan para sa kanilang agarang paglalakbay. Sunod, kinuha ng Walmart Guts ang isang espada na gagamitin niya bilang pansamantalang sandata. Pangit ang pagkakagawa, pero tiwala siyang mapapabuti niya ito gamit ang kanyang trait. Bagamat maaari rin niyang gamitin ang sibat ng kabalyero, karaniwang tinatanggihan ng mga blessed na sandata ang ibang mandirigma maliban sa Holy Knight na pinaggawaan nito. Sa kasamaang palad, nawala ni Kadim ang kanyang pinagkakatiwalaang lumang palakol mula sa unang playthrough, kaya kailangan niyang magsimula muli. Tapos nang mag-impake ang mga ngalakal na mukhang si Dora the Explorer at tinitingnan ang kanyang amo na nagsasali ng inumin, pero ito ay literal na dugo mula sa ulo ng demonyo. Inipon ang kanyang mga gamit, sinimulan ni Kadim ang kanilang paglalakbay para bisitahin ang Mage Tower. Maraming araw matapos silang umalis, pinagpiestahan ng mga uwak ang mga bangkay hanggang sa matagpuan ng iba pang Holy Knights ang kanilang kasamang patay. Bawat sundalo ay minasakar, katulad ng kanilang yumaong kasama, habang inoobserbahan ni Lady Helia ang sitwasyon at inuutusan ang kanyang tauhan na magsagawa ng tamang investigasyon para sa anumang bakas. Kailangan nilang magdala ng totoong lead pabalik sa arsobispo sa halip na bumalik na walang dala. Para kay Lady Helia, kaawa-awa ang kalagayan ni Linton, pero higit pa rito, naguguluhan siya sa taong nagtangkang pumatay ng isang Holy Knight na tulad nito, ang parehong Holy Knight na kamag-anak pala ng arsobispo. Kahit hindi niya alam ang pagkakakilanlan ng umatake, sigurado siyang mamamatay ng karumal-dumal ang salarin. Balik sa ating dalawa, nagpapahinga si Kadim at ang mga ngalakal.
Namatay na ang apoy at mukhang wala na ang mga ngalakal. Gamit ang kanyang maliliit na binti, tumakbo siya ng buong bilis, tumatakas papasok sa kabubatan hanggat kaya ng kanyang mga paa. Akala ni Kuya nakatakas na siya sa wakas. Wala siyang pakialam kahit pagod na siya basta't makalayo lang sa halimaw na yon. Noong una, ayos lang sa kanya na may kasamang maglakbay para makatakas sa kamay ng imperyo. Pero ang problema ay nang malaman niya kung gaano ka-psychopath ang ating bida. Literal na kumakain ng bangkay ng demonyo ang taong ito at pumapatay ng 10-10 tao ng sabay-sabay, kaya isa siyang nakakatakot na barbaro sa halip na kasama. Sa mga nakita niya sa nakalipas na ilang araw, mabilis na napagtanto ng mga ngalakal na hindi talaga normal ang taong ito. Sinubukan niyang magtanong ng kung ano-ano pero ni minsan ay hindi nagsalita ang lalaking ito. Ang tanging mahalaga lang sa kanya ay ang magtanong ng sarili niyang mga katanungan. Sinubukan ng mga ngalakal na alamin ang kanyang mga intensyon, ngunit walang silbi dahil kinukutya lang siya ng lalaki sa halip na magsalita. Sa kanyang paningin, mas halimaw si Kadim kaysa tao, at para bang naglalakad sa alambre ang mga ngalakal sa paligid ng isang leon na maaaring lamunin siya anumang oras. Sa kasamaang palad, napasok siya sa isang mahirap na sitwasyon kung saan kailangan niyang tiisin ang lahat. Pero naging problema ang mga bagay-bagay dahil masyadong mabilis maglakad ang malaking tahimik na lalaki, habang ang maliit na mga ngalakal ay hindi man lang makasabay sa bilis niya. Kahit na ang mga ngalakal na ito ay dapat sanay sa paglalakbay at hindi napapagod, heto siya't hinihingal sa pagsabay lang. Sa tuwing titingin siya sa unahan, ilang metro na naman ang layo ng lalaking ito na para bang nag-teleport siya. Sa bawat pagkakataon, tinititigan lang siya ng mas batang kapatid ni Guts hanggang sa makarating siya sa itinakdang lugar na para bang nagbabanta sa mga ngalakal na kaya niyang basagin ang ulo nito anumang oras. Nagsimulang magtaka ang kawawang mga ngalakal kung gawa ba sa bakal ang mga binti ni Kadim dahil hindi ito nakakaramdam ng pagod. Nasa bingit na ng kanyang kakayahan ang kawawang lalaki sa pagsabay sa bilis ng barbaro, at sa ganitong takbo, tiyak na mamamatay siya. Doon na pumasok sa isip niya ang pagtakas. Balik sa kasalukuyan, tumalon ang mga ngalakal sa abot ng kanyang makakaya, habol ang hininga. Nakatakas na siya sa madilim na kagubatan, kaya hindi na magiging madali ang paghahanap sa kanya. Sa kasamaang palad, dahil sa kanyang sugal, naiwan niya ang kanyang bag na puno ng mahahalagang bagay, mga bagay na madaling makapagtayo ng pwesto sa anumang lungsod, isang pangarap ng mga ngalakal. Pero hindi niya maaaring isugal ang pagbalik para hamunin ang makapangyarihang halimaw dahil hindi mas mahalaga ang mga gamit na yon kaysa sa kanyang sariling buhay. Ngayon lang, huminto ang mga ngalakal para habulin ang hininga, iniisip kung gaano nakalayo ang natakbo niya, ni hindi alam kung saang direksyon siya tumatakbo. Kumpiyansa lang siya na magtatagal bago siya mahanap ng barbaro, at naniniwalang malaya na siya sa wakas. Isang maliit na problema, nagising sa katotohanan si Kuya nang marinig ang boses ni Kadim sa likuran niya. Paglingon niya, nakita niya ang barbaro na papalapit sa kanya, paulit-ulit na tinatanong kung bakit siya tumakas. Galit si Kadim at nagtataka kung bakit tila walang interes ang mga ngalakal sa kanyang buhay, na isang nakakatawang paraan para sabihin, papatayin kita kapag ipinagpatuloy mo yan. Napaluhod ang mga ngalakal, inaaming karapat-dapat siyang mamatay dahil sa pagtataksil sa inaasahan ng kanyang amo. Humingi siya ng tawad muli, nagmamakaawa para sa isa pang pagkakataon, pero hindi iyon ang hinahanap ni Kadim. Sa halip, humingi siya ng dahilan dahil iyon lang ang paraan para masiguro niyang hindi na muling tatakas ang lalaking ito. Kaya binigyan niya ito ng pagkakataong magpaliwanag na naging dahilan para sabihin ng mga ngalakal na hindi makatao ang bilis ni Kadim para sa bayan. Tiyak na mamamatay siya kung susubukan niyang sabayan ang bilis ng barbaro, at kahit ngayon ay pakiramdam niya'y mamamatay na siya dahil sa kanyang ginawa. Huminto si Kadim para tingnan siya bago sabihin bumalik na sila na ikinagulat ng mga ngalakal. Pumayag pa siyang bagalan ang paglakad mula ngayon, ipinapakita ang kanyang Yujiro Hanma Demon Back habang pabalik. Natulala ang mga ngalakal at hindi makapagsalita, at bumalik ang eksena sa lokasyon ng campfire. Pinapanood ni Kadim ang lalaking ito na hindi mapakali sa kanyang pagtulog matapos managinip ng masama. Ngayong gising na siya, naalala ng ating bida na ang kanyang kasalukuyang bilis ay dahil sa kanyang karanasan sa unang playthrough. Kailangan niyang kumilos ng mabilis sa Demon Realm. Nauubos na ang pagkain, may mga banta sa lahat ng dako, at walang sinuman ang makapagpahinga ng maayos. Ang malademonyong kakayahan ni Kadim ay nagpaunlad sa kanyang nakakabaliw na ebolusyon, habang mas marami siyang iniinom na dugo ng demonyo. Hinihimok siya ng kanyang mga kasama na panatilihin ang mabilis na paglakad. Gayunpaman, hindi pareho ang Demon Realm sa kasalukuyang mapayapang kapaligiran. Maraming mapagkukunan, at kahit may panganib ng kabaliwan, panatag ang kanyang loob sa kasalukuyan. Isa pang dahilan para magdahan-dahan ay dahil sa tulong ng gabay na manlalakbay na tumutulong sa kanya na makasabay sa kalagayan ng mundo. Kinabukasan, inirekomenda ng mga ngalakal na lumihis sila ng daan at dumaan sa lugar na hindi gaanong binabantayan. Sa kanyang pagkagulat, pumayag si Kadim sa mungkahi na ikinatuwa niya. Totoong nasa ulo ng ating bida ang mapa ng kontinente, ngunit lumana ang mapang iyon ngayon.
At dahil lang sa isang maayos na gabay kaya niya mararating ang kanyang patutunguhan. Ibinahagi ng mga ngalakal kung paano nakatuon ang mga Holy Knight sa paghuli ng mga erehe sa sandaling makita nila ang mga ito. Ganon din sa mga demonyo. Isang barbaro si Kadim, kaya kailangan niyang mag-ingat ng husto hanggang sa makarating sila sa Free Cities Alliance. Sa katunayan, ang mga Holy Knight ang dahilan kung bakit bihirang makita ang mga demonyo sa buong kontinente dahil nililipol ng mga mandirigmang ito ang mga demonyo sa sandaling makita. Sa kasamaang palad, malapit na ring masira ang dugong dala niya ngayon, at kailangan niyang mag-imbak ng sariwang dugo para sa kanyang susunod na laban. Pagsapit ng gabi, tinahak nilang dalawa ang kagubatan hanggang sa makakita sila ng isang nayon. Tinawag itong pioneer settlement ng mga ngalakal base sa kanyang obserbasyon, naniniwalang mas mabuting manatili dito ngayong gabi. Ngunit itinuro ni Kadim ang isang interesanteng obserbasyon. Walang kahit isang ilaw na nakasindi. Oras na dapat ng hapunan, kaya ang isang nayon na ganito kalaki ay dapat mayroong kahit anong ingay. Bukas din ang mga tarangkahan na walang proteksyon, kaya napaisip ang mga ngalakal kung ito ba ay isang abandonadong lugar. Iniisip ng ating bida na dapat nilang personal na imbestigahan, ngunit sinabi ng mga ngalakal na ito ay isang mapusok na ideya dahil maaaring may mga halimaw na lumitaw at tinakot ang lahat. Ngunit nakalimutan ng mga ngalakal na ang lalaking ito ay ang pinakamarahas, pinakamasama, pinakapanganib, isang pumapatay ng mga halimaw, isang mananakop ng mga mananakop, ang goat ng lahat ng goat na nasa God mode. Roman Reigns teka. Pucha, maling tao. Sa anumang kaso, hinawakan ni Kadim ang kanyang espada. Binunot ito na may masayang ngiti, malugod na tinatanggap ang anumang demonyo. Sa loob, walang ideya ang mga ngalakal at nagtanong kung ano ang nangyari sa lugar dahil halos hindi ito mukhang abandonadong nayon. Kalmadong nagpatuloy si Kadim, nakakaramdam ng presensya bago tuluyang huminto, na ikinagulat ng mga ngalakal. Pareho nilang tinitingnan ang isang bukas na pinto, ang nag-iisa sa lahat. Isang nilalang ang lumabas mula sa loob at tumakbo papalapit sa kanila. Ito ay isang pangit na goblin na may talim. Pero bago pa man makasugod ang nilalang, mabilis siyang nilapitan ni Kadim at hinati ang katawan nito. Bumagsak ang bangkay sa tabi ng mga paa ng merchant, pero hindi pa tapos ang laban dahil mas marami pang pandak, mataba, at pangit na goblin na may mga pangit na hairstyle ang nagsisulputan. Ang kawili-wiling bagay tungkol sa mga goblin sa laro ay sa halip na maging galit, sila ay umiiwas. Ang katotohanang biglang naging galit ang mga nilalang na ito ay nangangahulugang may ibang presensya na kumokontrol sa kanila. Mabuti iyon para kay Kadim na naniniwalang napunta sila sa tamang lugar. Isang goblin na may hairstyle ni Heihachi Mishima mula sa Tekken ang sumubok na umatake para lang mahati sa isang hiwa. Ang iba pa niyang mga kaibigan ay nanonood ng may takot at gulat nang makita kung gaano kadali silang pinapatay ng taong ito. Gamit ang kanyang espada, sumugod si Kadim na may isa pang hagupit na tinagpas ang ulo ng pangatlong goblin sa isang hiwa. Sinubukan siyang patalikod na atakihin ng huling halimaw sa pamamagitan ng paghagis ng kanyang sandata, ngunit nasanggarin iyon. Inanggulo ng barbarian ang kanyang espada, at sa halip na isang paghiwa, sa pagkakataong ito ay sumugod siya upang saksakin ang nilalang. Sobrang sakit na nakakaawa ang sigaw ng goblin habang nabibiyak ang kanyang katawan, at lumalabas ang kanyang mga bituka. Matagumpay na napatay ang apat na goblin, habang ang merchant ay halos hindi makahinga sa takot at nagtanong kung tapos na ba. Iniisip ng bida natin na may darating pa habang pareho silang nakarinig ng malakas na dagundong. Isang matabang goblin ang nagtatago at lumabas lang na may dalang hostage, isang maliit na batang babae. Sumigaw ang berdeng halimaw para takutin sila, ngunit walang dapat ikabahala dahil alam ng bida natin kung paano gamitin ang kanyang espada na parang bala mula sa isang sniper. Tumpak na tumama sa ulo ang sandata, na tinanggal ang anumang brain cells na mayroon ang nilalang na ito sa kanyang walang lamang bungo. Bumagsak ang goblin na nagpalaya sa batang babae. Iniisip ng merchant na padalos-dalos ang ginawa ni Kadim at maaaring nasaktan ang bata, pero sobrang kumpiyansa ng bida natin na hindi man lang niya yon inisip. Tinanggal niya ang mga tali ng bata at agad siyang sinimulang tanungin sa masungit na tono. Malinaw na hindi ito gumagana sa mga bata, kaya pumasok ang merchant gamit ang kanyang epic na karanasan bilang ama na ipinadama sa bata na ligtas siya at malayo sa kapahamakan. Binigyan niya ito ng masarap na ugat ng licorice para nguyain na nagpabilis ng pagganda ng kanyang pakiramdam. Pagkatapos ay sinigurado ng merchant sa kanya na naasikaso na ang lahat ng mga halimaw. Ipinapakita nito na magaling talaga siya sa mga bata, ngunit ito ay dahil kasing edad ng batang ito ang sariling anak ng merchant. Hinahanap ng kawawang bata ang kanyang ina habang pumasok muli ang merchant, na sinisigurado sa bata na hahanapin nila ito. Lumalabas na inabandona ang bata ng kanyang sariling mga magulang, na isang kapansin-pansing detalye sa mata ni Kadim. Sa buong panahong ito, ang mga nagtali sa kanya ay hindi mga goblin, kundi ang kanyang sariling mga magulang. Nagpapakomplikado ito sa mga bagay-bagay hanggang sa may isang boses na tumawag kay Lenny mula sa kung saan. Nakabalik na ang iba pang mga taga nayon, bagamat ang ilan sa kanila ay natatakot na baka nandyan pa rin ang mga goblin.
Agad na niyakap ng ina ang kanyang anak, umiiyak at nagpapasalamat sa Diyos na walang masamang nangyari sa kanya. Tungkol naman sa mga taga na yon, tinitingnan nila ang mga bangkay ng goblin, iniisip kung ano ang posibleng nagdulot sa kanila ng ganitong pagdanak ng dugo. Walang magawa, lumingon sila sa mga manlalakbay at tinanong kung sila ang may gawa. Sobrang astig ng bida natin na sinabi niya sa kanila na ang kanyang espada ang responsable sa pagpatay sa mga goblin. Nasa masamang kondisyon siya, dahil nahulaan na niya kung bakit inialay ng mga taga-nayon si Lenny, at ang iba pang mga bata bilang sakripisyo sa mga demonyo, ngunit binibigyan pa rin niya sila ng pagkakataong magsalita. Malinaw na tama ang hula ni Khadim dahil mukhang wasak na wasak ang mga taga-nayon dahil sa kanilang ginawa. Nalaman na dating puno ng mga goblin ang kabubatan, na naging dahilan para sunugin ng mga taga-nayon ang lugar at manirahan sa lokasyong ito. Nang makita ng mga goblin ang naglalagablab na apoy, tumakbo sila palayo ng walang anumang galit. Ngunit isang araw, may isang kawili-wiling nangyari. Kamakailan lang, ang mga goblin na payapang naninirahan sa kabubatan ay naging marahas at nagsimulang umatake sa kanila. Nasa sukdulan ng galit ang mga goblin at sumalakay sila ng grupo-grupo na nagresulta sa maraming pagkamatay hanggang sa puntong nasukol ang mga taga-nayon. Nang makatipon ng mga may kakayahang lalaki, nagpadala sila ng isang grupo para puksain ang kawan, ngunit pagkatapos ay nakita nila ito, ang nakakatakot na iskarlatang nilalang na namumuno sa kanila. Ito ay isang demonyo na masyadong malakas para harapin nila, at sa huli, kinailangan nilang sumuko sa demonyo. Sa halip na patayin ang mga taga-nayon, binigyan sila nito ng ultimatum. Plano ng demonyo na bisitahin ang kanilang nayon sa susunod na linggo, na nagnanais ng pinakawalang silbing bata mula sa bawat tahanan bilang isang ritual na sakripisyo. Isang ultimatum na puno ng kawalan ng pag-asa hanggang sa punto na kinutya ng merchant ang mga taga-nayon sa pag-alay sa kanilang mga anak para lang sa sarili nilang kaligtasan. Sa pagiging depensibo, iginiit ng mga taga-nayon na ito lamang ang paraan para sila ay mabuhay. Ipinaalala sa kanila ng merchant na madali sana nilang lisanin ang lupain, ngunit mas takot ang mga payasong ito na mamatay sa gutom kaysa isakripisyo ang kanilang mga anak. Naantala ang pagtatalo sa pakikialam ni Khadim, na isang detalye lang ang pakialam, ilang sungay mayroon ang demonyo. Naguguluhan, ibinunyag ng taga-nayon na wala itong sungay. Magandang balita ito, marahil ay nangangahulugang hindi masyadong malakas ang demonyo. Tumayo si Khadim at hiniling sa kanila na ihatid siya sa lungga ng demonyo dahil balak niyang tugisin ang nilalang ng mag-isa. Inihatid siya ng mga taga-nayon hanggang sa lungga ng demonyo, ipinapahayag ang kanilang mga pagdududa at ipinapaliwanag kung paano wala na silang natitirang pambayad para sa serbisyo ng lalaking ito. Tiniyak sa kanila ni Khadim na hindi niya ito ginagawa bilang trabaho kundi dahil sa pagmamahal sa laro, na nakuha ang pasasalamat ng mga taga-nayon para sa kanyang mga ginawa. Sa halip, kumuha siya ng palakol mula sa kanila upang tulungan siya sa laban. Sa wakas, nakarating sila malapit sa kuweba kung saan nagpapahinga ang demonyo. Isang mapanganib na lugar ito, kaya ayaw ng mga taga-nayon na masangkot sa massacre, at hinihimok silang bumalik na sa nayon. Gayunpaman, sinita sila ng merchant sa kanilang kalokohan sa pagdadala ng lahat ng mga taong ito upang maging gabay gayong maaari naman silang mag-iwan ng ilan. Alam ni Khadim na ang mga payasong ito ay isang grupo lamang ng mga duwag at gusto niyang mawala na sila. Gusto lang niya na ang travel merchant ang gumabay sa daan para man lang makita niya ang demonyo sa loob ng kuweba. Ito ay isang simpleng gawain na hindi inaasahan ng lalaki. Gayunpaman, pareho silang pumasok sa loob ng kuweba, ngunit iniistorbo sa merchant kung bakit tumanggi ang kanyang amo na pagalitan ang mga taga-nayon. Ito ang mga parehong karumal-dumal na tao na nag-alay ng kanilang sariling laman at dugo sa demonyo at umakto pa sila bilang mga duwag. Dahil dito, tinanong ni Khadim kung nakakita na ba ang merchant ng isang tunay na buhay na demonyo. Isang bagay na agad na itinanggi ng merchant dahil mga bangkay lang ang nakita niya sa black market, ngunit hindi isang tunay na demonyo. Ibinunyag ng barbarian na sinumang tao na makasalamuhan ng demonyo kahit isang beses lang sa kanyang buhay ay hindi na magiging parehong tao muli, ang kahulugan ng pagtitiis ng permanenteng trauma sa buhay. Anumang pagnanais na mabuhay ay nawawasak at ito ay napapalitan ng takot na mabuhay. Ganyan talaga katakot ang mga demonyong ito. Ang mga tanging taong may kakayahang magkaroon ng matatag na paninindigan laban sa mga demonyo ay mga malalakas na mandirigma, ngunit hindi ito maaasahan mula sa karaniwang tao. Kahit na, iniisip ng merchant na karumal-dumal na inialay ng mga taga-nayon ang kanilang mga anak. Sa pagbibigay katwiran sa masamang gawain iyon, naniniwala si Khadim na gagawin ng mga tao ang lahat para mabuhay, kahit na ang pagtawid sa kanilang sariling mga hangganan. Hindi tama para sa kanya na kamuhian sila sa isang sitwasyon na wala silang kalaban-laban. Naniniwala pa rin ang merchant na sobra-sobra ang pagsasakripisyo ng mga bata sa pananaw na ito dahil ang mga batang sangkot ay dumaranas ng ganap na pag-abandona at kawalan ng pag-asa. Sa tingin niya ay walang halaga ang buhay kung ito ay isasabuhay sa pamamagitan ng pag-abandona sa sariling pagkatao. Ang mga salitang iyon ay tumama ng malalim sa puso ng ating bida habang siya'y huminto upang pag-isipan ang mga ito.
Sa likod ni Kadim ay isang ordinaryong tao mula sa totoong mundo, isang lalaki na natagpo ang ganap na nagbago ang kanyang moralidad matapos mabahira ng pagdanak ng dugo sa larangan ng digmaan. Sa puntong ito, kahit isang simpleng naglalakbay na merchant, ay may mas mabuting moral kaysa sa kanya, na nagpapaisip kay Kadim kung maaari pa ba siyang maghangad na mamuhay ng maayos. Kailangan kong huminto at ituro kung gaano kahanga-hanga ang lalim ng pag-unlad ng karakter para sa ating bida. Sa wakas, hindi isa na namang generic na edgy na NC. Nagsimulang magtaka ang merchant kung may nasabi siyang mali at mabilis na nag-iba ng usapan, nagtatanong tungkol sa kalagayan ng mga dinukot na bata. Ang kalagayan ng mga bata ay nakasalalay sa kalagayan ng demonyo dahil kung ito ay isang masamang nilalang, malamang ay pinatay na sila nito. Hindi nauunawaan ng merchant ang bigat ng kanyang mga salita habang itinataas ni Kadim ang kanyang palakol. Mula sa pananaw ng merchant, iniisip ni Bro na katapusan na niya dahil akala niya ay tatadtarin na siya ng lalaki. Naghanda siya sa pagtama, ngunit sa katotohanan, inihagis ni Kadim ang palakol sa malayo sa kadiliman. May tinamaan ang kanyang sandata habang isang goblin ang lumabas mula sa dilim na may basag na ulo dahil sa sandata. Naka-headshot si Bro kahit sa dilim. Ngunit habang isa lang ang natalo ni Kadim, sumugod ang iba pang mga goblin gamit ang kanilang dami. Hindi man lang inaasahan ng lalaki ang pagdating ng ganoon karaming kawan habang inuutusan siya ng barbarian na panatilihing nakatutok ang sulo sa kanila. Nagsimula ang massacre sa sandaling sumugod ang bida natin, isinaksak ang kanyang espada sa bibig ng goblin bago kumuha ng isa pa at ihagis ito. Gayon din, natuklasan ni Kadim na tumatama ang kanyang espada sa isang kalapit na tulis na tinatawag na stalagmite. Ang mga bagay na ito ay magpapahirap sa kanya na gumamit ng sandatang tulad nito. Pinapanood ng mga goblin ang kanilang kalaban na mahinahong binabalot ang kanyang espada ng isang strap. Gamit ang strap na yon, hinawakan niya ang talim mula sa ibang anggulo, naghihintay sa paparating na kawan ng goblin na sumusugod sa kanya. Ginagamit ni Kadim ang puluhan ng sandata. Ipinupukpok ito sa isa sa mga bungo ng goblin, at sa totoo lang, napakaastig na makita siyang gumamit ng espada na parang maso. Patuloy na pinupukpok ni Bro ang mga goblin gamit ang kanyang bagong magarbong hawak, pinaghahampas ang maraming goblin. Napagtanto ni Kadim na kailangan din niyang gamitin ang palakol para sa mas mabilis na pagpuksa, kaya't lumapit siya upang kunin ito mula sa unang napatay. Pagkatapos itong kunin, para na siyang may dalawang palakol sa bawat kamay, isang puwersang dapat katakutan habang sabay-sabay niyang pinapatay ang maraming goblin. Bawat hagupit ay nagreresulta sa kamatayan habang pinapanood ng merchant ang buong grupo na nadudurog, lahat sa kamay ng isang tao. Ang natitirang mga goblin ay takot na takot at tumakbo palayo, ngunit hindi pa tapos ang bida natin. Alam niyang ito ang pinakamahusay na paraan upang matunton ang demonyo dahil ang mga goblin na ito ay may isang lugar na lamang na pupuntahan. Patuloy na naglakad ang dalawa sa parehong direksyon habang bumubukas ang daan patungo sa mas malawak at bukas na lugar. Nagtataka ang mga ngalakal kung sinadya bang ukitin ang daan para maging base ng mga goblin. Naamoy ang demonyo, binalaan ni Kadim ang kasama na mag-ingat dahil malapit na sila sa target, at pinaalalahanan itong huwag tumakas. Totoo na ang mga goblin ay ang mga ngalakal lang ang hahabulin habang abala ang ating bida sa pagpatay sa pangunahing demonyo. Mahigpit niyang inutusan ang mga ngalakal na gamitin ang sulo para pigilan ang mga ito hanggang sa matulungan niya siya. Pero habang nakalingat ang lalaki, nagpakawala ng malakas na atake ang demonyo, isang bagay na naharang ni Kadim sa huling sandali. Nagsimula na ang pagtutuo sa pagitan ng demonyo at ng ating bida. At saka, itong pulang halimaw ay nakakapagsalita ng wika ng tao, ipinapahayag ang kanyang tuwa na makatagpo ng bagong tao na hindi mula sa parehong nayon. Tuwang-tuwa ang halimaw na makahanap ng bagong biktima, at ang pinakamalala ay niloko ng mga taga-nayon si Kadim ng mas matindi pa sa Indian Tech Support dahil ang demonyong ito ay may sungay pala kahit maliit lang, na naging dahilan para mapamura siya sa inis. Ang problema sa mga tumutubong sungay nito ay nakakaranas ang demonyo ng paglakas patungo sa isang intermediate level. Tuwang-tuwa ang demonyo na makita ang kanyang balisang ekspresyon at literal na nag-speed blitz sa pamamagitan ng paglaho sa kinatatayuan nito. Kailangang ipagtanggol ni Kadim ang sarili sa malapitan muli gamit ang parehong armas para harangin ang suntok. Ipinahayag ng pulang demonyo ang paghanga nito sa mga tao sa pagiging kaawa-awang mahina. Sa katunayan, ang tanging dahilan kung bakit naharang ng ating bida ang ataking iyon ay dahil sa purong instinct. At tulad ng kanyang inaasahan, ang lakas nito ay mas nakahihigit kaysa sa isang lesser demon. Nagpatuloy ang sagupaan habang kinukutya ng sleep paralysis demon na ito ang tao, dahil sa pagpatay ng napakarami sa kanyang mahalagang mga goblin na nagtulak sa kanya na magalit sa mga tao sa unang pagkakataon. Habang daldal ng daldal ang nilalang na ito, nag-iisip ng estratehiya ang ating bida sa kanyang isipan. Ang isang ordinaryong lesser demon ay nangangailangan ng halos 100 tao para talunin, pero pagdating sa isang intermediate, kahit isang unit ng mga elite na sundalo ay maaaring hindi sapat. Nag-aalok sa kanya ng simpleng pagkakataong mabuhay,
iminungkahi ng demonyo kay Kadim na itigil ang paggamit ng kanyang kabilang braso. Gusto ng baliw na halimaw na putulin niya ang sariling braso gamit ang kanyang palakol at pagkatapos ay simulang lamunin ang laman nito at maging ang mga buto. Kung magagawa niya yon nang walang naiiwan kahit isang hibla ng laman, ililigtas si Kadim. Pero ito ay isang nakakasuka at katawa-tawang hiling. Kahit si Kadim ay alam niyang wala siya sa kondisyon para labanan ang isang demonyo ng ganitong antas sa kanyang kasalukuyang estado, bagaman gusto niyang samantalahin ang maliliit nitong sungay. Pinagsabihan siya ng demonyo dahil sa pagtangging putulin ang kanyang braso, sa pagtangging sumunod sa mga utos nito. Nainis, hinawakan ni Kadim ang kanyang espada, tinawag ang demonyo na isang madaldal na walang kwenta. Kinuha niya ang supot ng dugo ng demonyo na inipon niya at pinutol ito, na agad nakakuha ng atensyon ng demonyo. Hindi makapaniwala ang halimaw na isang hamak na tao ay literal na umiinom ng dugo ng demonyo sa harap ng kanyang mga mata. Matapos lumagok ng sapat na dami, itinapon ni Kadim ang bote. Ang kanyang katawan ay nakaranas ng biglaang pagdagsa ng madilim na enerhiya, at ang kanyang kalmadong kilos ay napalitan ng isang umuungal na sigaw ng digmaan. Ito ay isang estado na nakakatakot na kahit ang demonyo ay takot sa kanya. Ang katawan ni Kadim ay nakaranas ng biglaan ngunit pansamantalang ebolusyon. At dahil hindi sariwang dugo ang ginamit niya, kailangan niyang tapusin ang laban ng napakabilis. Nakaramdam ng kilabot ang demonyo, ang ekspresyon nito ay sumisigaw ng sariling takot. Sinubukan ng nilalang na tipunin ang determinasyon para patayin ang tao at sumugod sa kanya ng may parehong bilis. Ang isang bagay tungkol sa mga demonyo ay mayroon silang kamanghamanghang intuisyon at agad natatakas kung makaramdam sila ng panganib. Mukhang tiwala pa rin ang demonyong ito sa kanyang mga tumutubong sungay, kaya't patuloy itong lumalaban. Gayunpaman, malinaw ang mga galaw habang inaasahan ni Kadim ang atake ng kuko, at kusang tumugon, tinataboy ang atake ng nilalang gamit ang isang malakas na tama mula sa kanyang palakol, na nag-iwan sa halimaw na natigilan dahil sa impact. Ang masama, ang kanyang palakol ay masyadong simple at may pinas mula pa lang sa isang tama. Parehong pangit ang kanyang mga sandata, kaya kailangan niyang tapusin ang laban na ito ng mabilis, kung hindi, magkakalas-kalas at masisira ang kanyang mga sandata, na mag-iwan sa kanya ng pagpipili ang gamitin ang kanyang mga kamay. Umungal ang demonyo sa tao. Sumugod si Kadim na may hawak na espada, naggangalit sa pag-atake. Bumagsak ang kanyang espada ng buong bilis. Halos walang pagkakataon ang demonyo na harangin ito gamit ang parehong kuko. Ang sobrang bigat mula sa impact ay dinadaganan siya mula mismo sa lupang kanyang kinatatayuan. Ito ang uri ng halimaw na lakas na kayang ipakita ni Kadim gamit lang ang isang pangit na bersyon ng dugo ng demonyo. Gamit ang kanyang kabilang kamay, inihanda ni Kadim ang kanyang palakol para tapusin ang nilalang. Gayunpaman, mabilis tumugon ang demonyo at umiwas sa sitwasyon sa pamamagitan ng mabilis na pagtakas. Kahit matapos umiwas, hindi nito maiwasang mapansin ang napakalaking puwersa na nagmumula sa mga kamay ng isang tao lamang. Gumanti ng walang direksyon, ginamit muli nito ang matatalas na kuko, pero ang ating bida ay may seryosong ultra instinct energy at malamig na umiwas bago banggain ng balikat ang demonyo gamit ang kanyang kahanga-hangang pangangatawan. Nakakatuwang mas malaki pa ang pinsala ng shoulder tackle kaysa sa palakol na nagpatigil sa nilalang sa kinatatayuan nito. Ito ang nagbigay daan kay Kadim na samantalahin ang pagkakataon at iwagayway ang kanyang talim sa isang mabangis na pagtatangkang putulin ang leg nito. Muli, nakaligtas ang demonyo dahil sa swerte. Nakakahanap ito ng paraan para iwasan ang bawat tama habang walang tigil na humahataw si Kadim para matamaan siya kahit isang beses lang. Dumating din ang pagkakataong iyon dahil sa isang biglaang sandali, nadulas ang demonyo. Sa kasamaang palad, isang stalagmite ang natamaan ni Kadim na humarang sa kanya mula sa orihinal niyang target. Nabuhay muli ang demonyo mas takot sa tao kaysa dati. Ang isang halimaw na tulad niya ay nagsisimulang magtanong kung anong uri ng nilalang ang kanyang kinakaharap. Walang anumang bagay kay Kadim na nagpapakitang siya ay tao. Para bang siya mismo ay isang mas makapangyarihang demonyo. Hindi nagsasalita o nag-iisip ang ating bida, tinititigan lamang ang nilalang ng may kabangisan. Naramdaman ang kagustuhang tumakas, nakakatuwang tumalon ng mataas ang demonyo, kumapit sa isang tulis sa kisam. Alam niyang hindi niya kayang talunin ang lalaking ito dahil nilalamangan siya ni Kadim sa bawat sagupaan, kaya walang saysay na subukang labanan siya ng harapan. Ito ang kanyang pinakamagandang pagkakataon. At dito niya napansin na may isa pang tao na kasalukuyang ginugulo ng dalawang goblin. Ito ang naglalakbay na mga ngalakal na gumagamit ng apoy para itaboy ang mga goblin. Matalino ang demonyo, mabilis na natukoy na ang apoy ay isang malaking pinagkukunan ng lakas para sa mga tao sa engkwentrong ito. Kaya ngayon ang kanyang estratehiya ay alisin ito sa lalong madaling panahon. Pinapanood ng ating bida ang paglalakbay ng demonyo sa direksyon kung saan nakaharap ang gabay sa mga goblin. Kinuha niya ang kanyang palakol na pagtanto kung ano mismo ang susunod na gagawin ng demonyo. Hindi hahayaan ni Kadim na baliktarin ng kanyang biktima ang sitwasyon ng ganoon.
Nauunawaan ng ating bida na kung susubukan niyang ihagis ang palakol mula sa distansyang ito, sapat ang bilis ng reflexes ng demonyo para iwasan ito. Nag-iwan ito sa kanya ng huling opsyon habang hinahawakan niya ang palakol at naglalayong sirain ang mismong lupa sa ilalim ng demonyo. Inihagis ni Kadim ang palakol na parang misil, bumulusok ng buong bilis hanggang sa puntong kahit ang demonyo ay hindi ito maaaring baliwalain. Ang umiikot na palakol ay lumipad sa direksyon nito bago wasakin ang kisam ng kuweba. Naakit at nabulabog ang mga goblin sa ingay habang ang demonyo mismo ay bumagsak, walang magawang bumababa sa kanyang kapahamakan. Bumagsak ang kisam sa ibabaw niya. Nang humupa ang alikabok, nabulag ang demonyo sa dami ng alikabok mula sa mga guho. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon para tuluyan siyang patayin. Kaya lumundag ang ating bida na may espada, sa wakas ay nakasaksak ng maayos diretsyo sa ulo ng nilalang. Ang saksak na iyon ay nagdulot ng matinding sakit sa demonyo habang sumisigaw ito sa paghihirap. Sa wakas, ito ang uri ng ekspresyon na gustong-gusto ni Kadim na makuha mula sa kanya. Ang parehong mapangmatang demonyo ay nasa kanyang awa na ngayon, sinusubukan pa rin ang lahat para patayin ang tao. Humanga talaga ang ating bida na nakaligtas ang demonyo sa direktang tama sa ulo na ganoon, kaya't ipinwersa niya ang kanyang espada at ibinaon ito ng todo. Tunay na isang roller coaster ng sakit. Sa wakas, binawi ni Kadim ang kanyang espada sa isang patayong hiwa, tinagpas ang tuktok ng ulo nito at iniwan itong patay. Bumulwak ang dugo mula sa ulo ng nilalang sa mga huling sandali nito, at sa wakas ay bumagsak ito sa lupa, patay dahil sa impak. Sa kabutihang palad, nawala na rin ang berserk state ng barbarian, nag-iwan sa kanya ng mga peklat mula sa karanasan. Ang maganda ay natapos ang laban sa tamang oras, kung hindi ay mas lalong pangit ang mangyayari. Pagkatapos, narinig niya ang mga goblin na bumalik sa kanilang maamong estado, walang ipinapakitang senyales ng galit o karahasan. Dahil patay na ang demonyo, nawala na ang impluensya nito sa kanila. Pero gayunpaman, pinatay pa rin sila ni Kadim dahil ang mga nilalang na ito ay lumagpas na sa punto ng pagiging halimaw at nakatadhana siyang pumatay ng sinuman sa kanyang daan. Nang mapatay ang una, tumakbo ang pangalawa para iligtas ang sarili, ngunit nasaksak lang sa ulo mula sa likod. Nalipol na ang dalawang goblin pero nakapagtataka, may isa pang buhay na may hawak na sulo. Ang layunin ni Kadim ay alisin ang huling target, kaya't itinutok niya ang kanyang espada at iwinasiwas ito na may layuning pumatay. Ang hindi niya alam ay ang naglalakbay na mangangalakal pala ang sumigaw ng napakalakas na nagpabalik sa katinuan ni Kadim. Ang berserk state ay bumulag sa kanyang paningin pero sa kabutihang palad, itinigil niya ang kanyang espada bago pa man makagawa ng anumang pinsala. Pinanood ng naglalakbay na mangangalakal ang kanyang amo na nakatitig sa kanya, tinatanong kung ayos lang ba siya. Nagbalik loob si Kadim, humingi ng paumanhin sa kanyang kapabayaan at nagdahilan na hindi makakita sa dilim. Hinulaan din niya na malamang nakaligtas ang mga bata, kaya ang kailangan lang nilang gawin ay lipulin ang natitirang mga goblin at ibalik ang mga bata sa nayon. Sumunod ang naglalakbay na mangangalakal sa kanyang utos. Habang papasok sila sa kaloob-looban, kinaladkad ni Kadim ang bangkay ng demonyo kasama nila. Lumipat ang eksena sa sumunod na umaga. Inuuwi na ng mga taga-nayon ang lahat ng kanilang mga anak. Bawat isa sa kanila ay mukhang na trauma, walang kabuhay-buhay. Pinasalamatan nila ang mersenaryo sa pagligtas sa kanila, hindi makapaniwala na ang lalaking ito ay kaswal na pasan-pasan ang isang literal na demonyo sa kanyang balikat. May isang babaeng lumapit para mag-alok sa binata ng manok at barley, inaalok si Kadim na magpahinga at kumain. Gayunpaman, simpleng tumanggi siya, sinasabing mas mabuting ibahagi ang pagkain sa mga batang na trauma na hindi nagkaroon ng pagkakataong matulog o kumain. Sa katunayan, inalok ni Kadim ang gabay na kumain din kasama ang mga taga-nayon at personal na umalis para magpahinga mag-isa sandali. Pinapanood ng kaawang-awang gabay ang kalagayan ng mga kahabag-habag na bata na ang mga mata ay nawalan na ng buhay. Naalala ng mga ngalakal ang nangyari kagabi kung paano nila natuklasan ang mga batang ito. Naghihirap sila sa kabaliwan at katatakutan, umaawit ng mga tula ng trahedya matapos ma-brainwash ng demonyo. Ibinahagi ni Kadim na gusto ng mga demonyo na i-brainwash ang mga bata gamit ang iba't ibang mantra para tuluyang sirain ang kanilang pag-isip. Tinawag silang mga pinakawalang kwentang bata sa mundo, inabandona ng sarili nilang mga magulang. Isa itong mekanismo ng pagpapahirap na sobrang nakakakilabot na kahit ang pinakamagaling na pari ay hindi ito matatagalan. Ngunit sa kasong ito, iginiit ng barbaro na hindi ito maituturing na brainwashing. Ito ay ang simpleng katotohanan na ang mga batang ito ay tunay na inabandona. Paulit-ulit na itinatanim ang takot sa kanilang mga isipan para hindi nila malimutan ang nakakakilabot na karanasan, at ito naman ang sumisira sa kinabukasan ng mga bata dahil ninakaw sa kanila magpakailanman ang kanilang kabataan. Hindi maintindihan ng mga ngalakal kung bakit gagawin ng isang demonyo ang ganoong bagay. Ngunit sa paningin ni Kadim, nasa kalikasan na ng isang masamang halimaw ang magpakasaya sa pagdurusa ng tao. Siya nga pala, ito rin ang dahilan kung bakit mas gugustuhin pa ng ating bida na isakripisyo ang mga batang ito kaysa pahirapan ng ganito.
Sa anumang kaso, umasa na lang sa pinakamabuti ang mga ngalakal. Iniisip na balang araw ay makikita muli ng mga biktima ang liwanag. Naiintindihan ni Kadim na hindi imposibleng mangyari iyon, ngunit alam din niya na babalik ang mga batang ito sa mga parehong magulang na nag-abandona sa kanila sa simula pa lang, kaya walang saysay na isipin na makakabawi pa sila. Ito ang malungkot na katotohanan habang tumalikod ang mga ngalakal mula sa titig ng mga kahabag-habag na bata at sumunod sa kanyang amo. Hindi nagtagal pagkatapos magpahinga ni Kadim, agad siyang naghanda para sa pag-alis muli. Mas gusto ng kanyang gabay na manatili pa sila ng isang araw para gumaling ang mga sugat ng kanyang amo, ngunit sa tingin ng ating bida ay isang napakasamang estratehiya iyon dahil may mga taong hahanapin siya. Ang pagpatay sa isang banal na kabalyero ay hindi basta-basta palalampasin ng paksyon ng Elga, isang bagay na tuluyang nakalimutan ng mga ngalakal. Tumataka sila at wala silang oras na dapat sayangin. Sa katunayan, posibleng-posible na ang iba pang mga kabalyero ay mainit na tumutugi sa mga bakas ni Kadim, kaya bawat segundo ay mahalaga. Sa katunayan, pinagmamasdan ni Lady Helia ang abot tanaw, itinuon ang kanyang paningin sa kanyang pagtugis. Tinagpas ni Kadim ang liig ng demonyo, kumolekta ng sapat na dugo ng demonyo para sa kanyang susunod na pakikipagsapalaran. Halos kalahati na ang laman ng kanyang bote, sapat na para sa ngayon. Wala nang silbi sa kanya ang bangkay ng demonyo, ngunit tiyak na interesado ang mga taga-nayon. Mahigpit na ipinayo ni Kadim na sunugin ito na ikinagulat ng mga lalaki. Wala siyang pakialam kahit ibenta ang demonyong pinatay niya dahil sa simula, akala nila ay isa siyang mersenaryo na nangangaso para sa pera. Tila perpekto ang kasunduan para sa taga-nayon na nagbabalak ibenta ang bangkay sa isang banal na kabalyero para gumawa ng pangalan para sa sarili. Tila nabasa ni Kadim ang isip ng lalaking ito at pinaalalahanan siya na mag-iwan ng nakakadiring amoy ang bangkay kung hindi ito susunugin sa tamang oras, naakit sa ibang mga nilalang at impluensyahan silang maging mga halimaw. Tinakot niya ang lalaki sa ideya na may isa pang kawan ng goblin na atake sa kanila. Sa huli, napilitan ang lalaki na sunugin ang bangkay, binawi ang anumang pag-isip na ibenta ito. Bigla, may isang babaeng dumating na naghanda ng mga bota at magagandang mahahalagang bagay para sa mersenaryo. Regalo ito mula sa mga taga-nayon, sa wakas isang bagay na magagamit niya talaga. Isinuot ng ating bida ang kanyang bagong porma, natuklasan na perpektong karagdagan ang sinturon para hawakan ang pareho niyang armas. Gayunpaman, bigla na lang kumirot ang kanyang peklat sa dibdib, ang parehong sugat na natamo niya mula sa banal na kabalyero sa kanyang pinakaunang laban. Ang magandang bagay sa kanyang hindi magaping katawan ay madali itong nakakabawi mula sa mga demonyong sugat. Ngunit sa hindi malamang dahilan ang sugat mula sa armas ng banal na kabalyero ay hindi pa rin gumagaling. Ito ang dahilan kung bakit nasa ibang antas ang mga banal na armas. Sa pag-uusap tungkol sa sibat na yon, nakatanggap si Lady Helia ng balita mula sa kanyang nasasakupan. Sa kasamaang palad, wala silang natagpo ang anumang bakas. Sinabi sa kanya ni Helia na subukang alamin ang intensyon ng taong may pananagutan, isang taong nilipol ang mga bilanggo nang hindi nag-iwan ng anumang bakas ng ninakaw na kagamitan. Tapos nariyan pa ang interesanteng bangkay ng demonyo na pinagpira-piraso sa halip na pinatay lang. Walang may katuturan. Tinanong ni Eden, ang kanyang nasasakupan, kung may anumang ideya ang kanyang pinuno sa kanilang pagkakakilanlan. Ngunit sinigawan niya ito ng todo-todo dahil sa pagiging walang silbi nito na hindi man lang magamit ang mga pahiwatig na ibinigay niya. Ginamit niya ang pagkakataong ito para tuyain siya sa pagiging hindi makaalis sa ranggo ng paladin. Sa huli, napunta lang si Eden sa isang napakasamang boss na hindi man lang alam ang sarili niyang ginagawa. Kailangan niya lang sumunod sa utos dahil sa kanyang katayuan. Ang arch-paladin na si Helia Muvial ay isang kalabang dapat katakutan. Hindi siya isang pangkaraniwang kabalyero, kundi isang taong umangat sa ranggo sa pamamagitan ng pagpatay sa 20 demonyo. Siya rin ang pinakabatang arch-paladin na nakita ng imperyo, kahit na may ugali siyang parang Karen. Kaya naman hindi siya kayang labanan ni Eden sa anumang paraan, bagamat mayroon siyang pagkamuhi sa arch-paladin. Humalakhak si Helia, sumuko sa wakas, inutusan si Eden na ilabas ang banal na relikya na nakuha nila mula sa arsobispo. Nagulat si Eden na pinag-uusapan niya ang kambal na salamin at hinimok siyang pag-isipang muli ang kanyang desisyon dahil isang dekada na ang nakalipas mula nang masira ang pangalawang salamin. Ang kambal na salamin ni Damien. Ito ay isang sinaunang relikya ng dalawang salamin, isa na kayang sabihin ang kwento ng nakaraan at hinaharap. Nasira ang salamin na nagsasabi ng hinaharap matapos subukang salaminin ang isang napakalakas na nilalang, kaya ang natira na lang ay ang para sa nakaraan. Muli, sinigawan ni Helia ang lalaki, dahil sa pagsasabi pa lang na inaabuso nila ang paggamit ng salamin gayong ang buong punto nito ay gamitin sa mga ganitong sitwasyon sa simula pa lang. Tutal, ang tanging ibang pagpipilian ay ulat kay Arsobispo Ersenko na namatay ang kanyang pamangkin, at hindi man lang nila malaman kung bakit. Inutusan siya ni Helia na gamitin na lang ang walang kwentang salamin dahil maliban na lang kung makasalamin ito ng isang malakas na demonyo, hindi ito masisira. Inagaw niya ang salamin mula sa kanyang mga kamay at inilagay ito sa lupa.
Maliwanag na suminag ang liwanag nito, ipinapakita ang isang holographic na pag-uulit ng nangyari. Isang barbaro ang pumatay sa isang demonyo gamit ang kanyang mga kamay, ininom ang dugo nito, nilipol ang mga nakaligtas, at pinatay ang banal na kabalyero. Ang ganitong nakakatakot na imahe ay ikinagulat ng parehong kabalyero. Nadurog din ang salamin ng nakaraan, na nagpapakita na ang banta na ito ay maihahambing sa isang dakilang demonyo mismo. Naintindihan ni Eden ang katotohanan iyon, natatakot sa kung ano ang nangyari, at hinimok si Lady Helia na bumalik agad sa base para maiulat ang insidente. Gayunpaman, walang plano si Lady Helia na tumawag ng mga karagdagang tulong dahil natukoy na ang kanilang target. Gusto niyang ipagpatuloy ang paghahanap para palalimin ang kanilang investigasyon. Inilabas ni Helia ang kanyang espada. Puno ng kagalakan ang kanyang puso sa pag-iisip na patayin ang walang-awang barbaro gamit ang sarili niyang mga kamay. Noong gabing iyon, pinag-isipan ng mga ngalakal ang desisyon ng kanyang buhay, kung paano siya napunta sa kinalalagyan niya ngayon. Talagang yugyog ng kalagayan ng mga bata ang kanyang puso, na naging dahilan para pag-isipan niya kung ano ang magiging kahihinatnan nila. Itinaboy ang kanyang mga iniisip, pinatatag niya ang kanyang determinasyon, naniniwalang kailangan niyang tingnan ang buhay ng may optimismo kung gusto niyang bumalik sa kanyang pamilya ng buo. At, totoo ang One Piece. Sa ngayon, tulog ang barbaro na kasama niya. Bumalik siya at nagtanong kung tulog na ba ang lalaki. Bigla, napansin niyang pinagpapawisan ng husto si Kadim, nanginginig ang kanyang mga kalamnan habang natutulog. May mali. Ang parehong lalaki na kayang pagpira-pirasuhin ang mga demonyo ay nakakaranas ng sakit. Kumikirot din ang sugat sa kanyang dibdib, nagdudulot sa kanya ng matinding paghihirap. Ngayon lang napagtanto ni Guts Part 2 na ang banal na sibat ay may nakamamatay na epekto para sa mga demonyo. Karaniwan, hindi ito makakaapekto sa isang tao, ngunit dahil partikular siyang uminom ng dugo ng demonyo bilang isang berserker para sa kanyang mga kakayahan, apektado na siya ngayon bilang resulta. Akala ng mga ngalakal ay dahil ito sa kakulangan ng pahinga, hindi alam na iba ang dahilan dahil ipinaliwanag ni Kadim na hindi ito maaayos ng ganoon. Sa halip, malabo niyang itinanong kung ano ang itsura ng buwan kahapon. Sinariwa ng mga ngalakal ang kanyang alaala at natandaan na papalapit na ito sa hugis gasuklay. Nagdulot ito ng kaunting ginhawa sa ating bida, at tila may tinitiempuhan siyang oras para pagalingin ang sarili. Pareho silang biglang naakit sa isang kakaibang tunog. Lumingon sila para tingnan ang madilim na kagubatan, na ngayon ay nagniningning na dilaw dahil sa dose-dosenang mga mata. Sa pagkakataong ito, mga Blade Wolf, at hindi sila madaling kalaban, lalo na sa kondisyon ng ating bida. Ganoon pa man, walang pakialam ang lalaking ito sa kanyang sakit at pinoprotektahan ang mga ngalakal. Kinamumuhian ni Kadim ang mundong ito sa palaging pagbibigay ng problema sa kanya nang walang pahinga at inihanda ang sarili na tagpasin ang mga asong ito. Humihingal si Kadim habang sumusugod ang mga Blade Wolf para patumbahin siya. Bumagsak ang kanyang palakol, lumapag mismo sa tabi ng liig ng nilalang. Ang unang lobo ay nadurog sa isang iglap. At bagamat mukhang magandang simula ito, sa totoo lang ay hindi. Pinuntirya ni Kadim ang ulo ng halimaw, ngunit sumablay siya dahil sa malabong paningin. Malaki ang dehado niya at hindi rin umaatras ang mga lobo. Sumugod sila sa kanya habang nakahawak siya sa kanyang espada para sa malapitang labanan. Matapos tagain ang isa, dinumog siya ng iba. Pinabagsak ni Kadim ang isa pa, ngunit nakagat pa rin ng isang lobo ang kanyang braso, na nagdulot ng kaunting sakit. Dalawa pa ang sumugod sa kanya mula sa magkabilang gilid, na nagtulak kay Kadim na gumanti gamit ang kabilang braso at sinampal ang isa sa mga lobo. Muli, marami siyang butas sa depensa, at minangatngat ng mga lobo ang kanyang mga binti. Mukhang malala na ang sitwasyon, bagamat agad niyang pinatay ang lobong kumakagat sa kanya. Hinihingal si Kadim, hindi pa tapos ang mga Blade Wolf, ayaw umatras habang umuungol sa kanya. Ang buong estratehiya nila ay mangaso ng grupo-grupo. At pagkatapos masaksihan ang pagbagsak ng isa sa kanila, nag-iba ng estratehiya ang mga lobo para targetin siya sa ibang paraan. Isa pang problema ay putek, ang dami-dami nila. Madali niya lang silang ubusin kung nasa perpektong kondisyon, pero hindi sa ganitong lagay. Kung hindi pa yon sapat, ang kanyang pabigat na kasama sa paglalakbay ay ginugulo rin ng mga lobo, walang magawang iwinawasiwas ang kanyang sulo para takutin sila. Nasukol, binuksan ni Kadim ang takip, alam na ang dugo ng demonyo ang tanging paraan para makaligtas siya rito, kahit nalalo pa siyang malason. Naakit ang mga Blade Wolf sa masangsang na amoy ng dugo, habang pinapanood nila ang isang tao na nilalaklak ang lahat ng ito. Naubos na ang bote, at ang taong ito ay muling naging parehong makinang pamapatay na responsable sa pagkamatay ng demonyong may sungay. Ang kanyang aura ay sapat ng nakakatakot para matakot ang mga lobo, pero hindi na ito mahalaga habang kinukuha ni Kadim ang kanyang espada at tinututukan ang tatlong lobo na kasalukuyang nakapalibot sa mga ngalakal. Pinatay niya sila ng may maladyos na bilis na ikinagulat ng mga mata ng mga ngalakal. Sunod, kinuha niya ang kanyang palakol, na lalo pang tumulong sa kanyang pagpatay habang tinataga niya ang isang buong grupo ng sabay-sabay. Nga pala, ang kanyang berserker mode ay nagbabago batay sa dugo ng demonyong kanyang iniinom.
At dahil ininom niya ang dugo ng Goblin Demon para sa ebolusyong ito, kaya na niyang gayahin ang parehong uri ng bilis at lakas tulad ng sa demonyo. Winasak ni Khadim ang mga lobo, habang naaalala ang kanyang nakakainis na mahirap na laban sa liksi ng demonyong may sungay. Ngunit ang parehong epekto ay tumutulong sa kanya sa laban na ito, tinatakot ang mga lobo at pinipilit silang tumakas. Akala ng mga ngalakal ay iyon na ang dahilan, ngunit alam ng bida natin na hindi iyon ang totoong dahilan. Isang mas malakas na Blade Wolf ang humakbang, hinahamon ang malademonyong tao. Ang lobong ito ang alpha male na pinapangarap ni Andrew Tate. Parang, ibig kong sabihin, tingnan mo ang marilag na buhok na yon. Hindi nakakagulat na gugustuhin iyon ng isang kalbo. Tinawag ito ni Khadim na pinuno ng grupo. Ang masama ay malapit nang matapos ang kanyang buff state, kaya hindi niya man lang malabanan ng maayos ang nilalang. Inatake ng pinuno ng grupo si Khadim nang may di kapanipaniwalang lakas. Ang bigat pa lang nito ay sapat na para durugin siya. Habang umiiwas, nakaranas ang ating bida ng matinding sakit sa kanyang dibdib. Nahulog ang kanyang armas habang napahawak siya sa kanyang katawan, nararanasan ang masamang epekto ng kanyang berserk mode. Gustong tumulong ng mga ngalakal, pero wala siyang magawa, nagmamakaawa sa kanyang amo na magkamalay kundi pareho silang lagot. Halos hindi na makatayo si Khadim habang tinititigan siya ng dambuhalang puting lobo, handang dumamba para sa pangwakas na atake. Tumingin ang ating bida sa kalangitan, nagtatanong kung bakit hindi pa natutupad ang mga kondisyon. Nakakabaliw na tumitingin siya sa langit sa halip na sa lobo, pero bigla itong nangyari. Sa wakas, nakita ito ni Khadim. Nagbago ang kulay ng kanyang mga mata habang tuluyang tinatakpan ng hating gabi ang buwan. Hawak ang kanyang espada, nagdasal siya kay Atala, ang hindi natatalong Panginoon ng 1-0-0-0 sundalo, nagmamakaawang ilagay ang kanyang espada sa kanyang mga kamay para basbasan ang mandirigma ng di masukat na uhaw sa laban. Ito ay sigaw ng digmaan mula sa mga Diyos para magpakawala ng literal na kaguluhan laban sa mga kaaway ng mandirigma. Bigla, ang talim ay naglabas ng nakakasilaw na liwanag na ikinagulat ng pinuno ng grupo at maging ng mga ngalakal. Sa halip na pulang aura, si Khadim ay nagliliwanag ng mga hibla ng dilaw habang tumutugon ang Diyos, tinatanong kung anong pangalan ang ipapahayag nito para sa kanyang armas. Ito ang parehong epekto na ginamit ng ating bida noong kanyang unang playthrough experience din. Tungkol naman sa pangalan ng espada, tinawag itong lamok ni Khadim. Tama ang narinig mo. Hindi man lalamon ng mga mundo o tagapatay ng dragon o kahit tagapatay ng Diyos. Sa halip, isang putangin ng lamok ang tawag niya dito. Nang bigkasin ang pangalang iyon, ang espada ay nilagyan ng pulang sagisad, isang natatanging katangian na ginamit ni Khadim na nagpapahintulot sa kanya na magbigay ng mga pangalan. Dumamba sa kanya ang pinuno ng grupo para tapusin ang laban, ngunit natapos ang laban na ito sa sandaling in-upgrade ni Khadim ang kanyang espada habang ginagamit niya ito para hiwain ang tagiliran ng lobo. Ang espesyal na epekto ng talim ay gumana rin sa eksaktong sandaling iyon, isang kakayahang tinatawag na vampirism. Dahil pinangalanan niya itong lamok, bawat hiwa na gagawin niya sa kanyang mga kalaban ay magbabalik ng bahagi ng kanyang kalusugan, kaya ang mga sugat na gumugulo sa kanya ay gumaling na. Humagikik sa kanya ang lobo dahil hindi pa rin ito sapat para patayin ang halimaw. Nirespeto ni Khadim ang galing nitong mang-asar at nag-isip kung dapat ba silang mag-round 2. Pumunta tayo sa bahagi kung saan ang puting tuta ay parang nalobotomize dahil sa espadang tumagos sa ulo nito na epektibong nagtapos sa laban. Umepekto na ang mga vampiric effect, permanenteng pinagaling ang nakamamatay na sugat. Kahit ang isang nakamamatay na pinsala na tulad niyon ay gumaling salamat sa mga epekto ng katangian. Kaya ang parehong sitwasyon na naging isang sakuna ay nagresulta sa isang benepisyo para sa ating bida. Sinusuri ang sagisad, iniisip ni Khadim na malamang ay lamok ang ibig sabihin nito sa sinaunang wika. Maganda ang nakuha niyang kakayahan para sa pagpapagaling pero ang kalidad ng armas ay talagang pangit. Kaya para talagang gumaling ng maayos, kailangang gamitin ito ni Bro ng paulit-ulit. At kahit mangyari yon, maaaring man-neutralize siya ng isang malakas na kaaway kung wala itong sariling dugo. Itinigil ni Khadim ang pesimistikong pag-isip at naniniwalang sapat na ang kanyang kasalukuyang kalamangan sa ngayon. Hanggat matutugunan niyang muli ang ilang mga kondisyon, makakatanggap siya ng mas malakas na armas na may espesyal na epekto. Isinukbit niya ang kanyang sandata, pinapaalalahanan ang sarili na huwag masyadong umasa sa buhay dahil ito ang aral na natutunan niya sa kanyang unang playthrough. Lumabas ang mga ngalakal na gulat na makita ang pinuno ng grupo na patay sa lupa kasama ang iba pang mga lobo na ganap na pinaslang. Hindi niya maipaliwanag dahil ang barbarian ay nasa bingit ng kamatayan kanina, at ngayon ay nabaliktad niya ang sitwasyon. Nang tingnan niya ang kondisyon ng kanyang amo, lahat ng sugat nito ay nawala, kahit ang mga natamo niya mula sa mga lobo ngayon lang. Direktang tinanong siya ni Khadim kung bakit hindi siya tumakas gayong madali niyang mapipili na unahin ang sariling buhay sa sitwasyong ito. Tutal, kung umalis siya pagkatapos mismo lumitaw ng mga lobo, nanghina na sana si Khadim at hindi na siya kayang habulin pa. Pinag-isipang mabuti ng mga ngalakal ang tanong bago subukang magbigay ng sagot.
Pinatigil siya ni Kadim sa pagsasabing hindi niya kailanman mahahabol ang mga ngalakal dahil malalagay lamang niya ang sarili sa panganib na maging pagkain ng mga lobo. Mukhang isinuko na ng kanyang gabay ang lahat ng pag-iisip na tumakas, ngunit ito ay isang interesanteng obserbasyon. Kahit ang mga ngalakal ay hindi maintindihan kung bakit tumanggi siyang tumakas na para bang mas mahalaga pa sa kanya ang kaligtasan ng sugatang barbarian kaysa sa sarili niya. Sinabihan siya ni Kadim na magbantay muna dahil kailangan niyang matulog at magpahinga. Sa huli, ipinaalala niya sa kanyang gabay na kung gusto niyang tumakas, mas mabuting abutin niya ang dulo ng mundo dahil kung hindi, mabilis siyang hahabulin ni Bro. At sa sandaling gawin niya yon, lalapain ng loko ang kanyang bituka. Takot na takot ang mga ngalakal, nagsimula pang ang mag-isip kung ito ay isang uri ng dark humor mula sa panig ng barbarian. Umiiyak ang kawawang lalaki sa tabi ng apoy dahil sa sitwasyong kinalalagyan niya. At kinaumagahan, pareho silang nagsimulang maglakad para sa isa pang 10 araw bago marating ang teritoryo ng alyansa. Ang mas malaking tanong sa pananaw ni Kadim ay ang makatawid sa hangganan ng walang anumang problema dahil ayaw niya talagang makasagupa ng isang makapangyarihang banal na kabalyero sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Ang pag-iwas ang pinakamagandang opsyon para sa kanila. Sinuri ng mga ngalakal ang mapa at tiniyak na walang magiging problema. Tutal, gumamit sila ng ibang ruta para mismo sa layuning ito. Sa pinakamainam, mga bandido ang makakasagupan nila sa halip ng mga banal na kabalyero. Pero ang mga isda-isdang iyon ay hindi dapat ikabahala, lalo na't may kasama siyang literal na barbarong berserker. Sa anumang kaso, may isang maliit na kastilyo sa malapit na tinatawag na Moltana. Ang layunin ay mag-restop ng mga supply dito, at ito ay isang espesyal na lugar kung saan hindi abot ng paksyon ng Elga fight. Ang teritoryo ng alyansa ay mas maliit kaysa sa imperyo, ngunit mayroon pa ring mas mahusay na sektor ng komersyo sa lahat ng aspeto. Sinusundan ang kasalukuyang shortcut, mararating nila ang Golden Road, at pagkatapos ay madali na silang makakapunta sa Vistana. Lahat tungkol sa planong ito ay makatuwiran para kay Kadim, bagamat alam niyang simple lang ito sa teorya dahil magiging mahirap ang paglalakbay. 300 taon na ang nakalipas, ang silangang bahagi ng kontinente ay wasak. Laganaap ang mga agawan sa kapangyarihan. Walang tumatanggap ng mga tagalabas kahit saan. At para sa isang barbarian na tulad niya, lalong maingat ang mga tao. Noon, kahit si Melissa ay tumitingin sa kanya na para bang siya ay isang malaking salot na tao. Isa lamang siyang batang salamangkero na may protektadong buhay, kaya natural lang na maging maingat siya. Hiniling niya sa kanya na maglakbay kasama niya habang tinutuya siya nito sa pagiging isang matangkad na obre at isinusulat ang kanyang mga iniisip sa kanyang talaarawan. Dahil sa simpleng at masayang alaala na yon, napangiti si Kadim habang ipinapaliwanag ng mga ngalakal na hindi mahigpit ang lugar sa paghusga ng tao, kaya magiging ayos lang ang lahat. Habang sila'y nag-uusap, may isang grupo ng mga tao sa malayo na gumagawa ng kaguluhan. Tinanong ng ating bida kung ano sa tingin niya ang sitwasyon, at nahinuha ng mga ngalakal na mga bandido talaga ang mga ito base lang sa kanilang kasuotan. Tatalikod sana si Kadim at naniniwalang dapat silang pumunta sa kabilang direksyon para iwasan sila. Pero sa kasamaang palad, napansin sila ng isang pangit na payaso. Nagpahirap ito sa sitwasyon habang inihahanda ni Kadim ang sarili, gamit ang parehong armas para salubungin ang grupo ng mga tanga. Ang mga payasong sumusugod sa kanya ay basta na lang sumugod, pero sa halip na gumamit ng armas, inilabas lang nila ang kanilang mga kamay. Sa isang nakakatawang plot twist, itinuring pa ng mga ito si Kadim na isa sa kanilang mga kakampi dahil mukha siyang napakaseryoso. Ang dalawang lalaking kaaway nila ay mabilis na tumakbo palayo, takot na hamunin ang obre. Pinanood ni Kadim ang mga tangang ito na tumawa na parang walang pakialam sa mundo, kaya binigyan niya sila ng huling babala para ipaliwanag ang kanilang intensyon. Humingi ng paumanhin ang lalaking nakabalabal at nagtanong kung dapat ba niyang tawagin na lang ang barbarian sa tamang pagkakakilanlan nito, ang Aegon's Ragging Horn. Ang baduy ng pangalan. Nilinaw ni Kadim na hindi siya yon, at napagkamalan lang siya sa iba. Wala rin siyang intensyon na tulungan sila. Ang rebelasyong ito ay ikinagulat ng grupo ng mga payaso. Mula sa pakikipagtawanan sa kanya, ngayon ay binunot na nila ang kanilang mga armas, na insulto dahil ginawa silang katawa-tawa. Tinitigan ni Kadim ang mga lalaki, handang bugbugin sila ng todo.